lahat tayo ay dapat matutong maghintay, magpasensya, magsumikap sa araw-araw. Ano ba ang katapatan? Kundi yung matuto tayong maghintay, manalig sa Diyos. Ano ba ang pasensya? Kundi yung pagsisikap sa araw-araw sa ating paggawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi pwedeng magkita lang sa pagiging santo. Kailangan natin ang panalangin ng Panginoon. Hindi dapat tayo magp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 
sapagkat ang tao hindi makapaghintay ay magtatakbo muna sa iyong panahon, sa pangalawa, sa kanyang sarili. Sa pagtatakbo sa panahon, tayo ay magnanasang mamadalagin ang lahat ng bagay. Bigla ang yaman, bigla ang katanyagan, bigla ang kapangyarihan. Ang tao, biglaan ang pagbulutong ay mag-iisa sa kanyang sarili, sapagkat ang tao nakapaligid sa kanya ay hindi kaya sundan ang kanyang kabilisan. And so, my brothers and sisters in Christ, let our gratitude this day to sustain the daily conduct of our lives. Let our faith empower us to be faithful followers of Jesus and dutiful citizens of our country. Let us no longer live dual citizenship, good Christians, but bad citizens. Such duality cannot exist. If we have to be Christians, let us be good citizens as well, observing every just law, practicing justice in all our affairs, being honest in word and deed. Likewise, my friends, let our citizens be empowered by our Christian faith, seeking to apply God's will in both public and private life. Let our laws therefore be directed to serve the common good as well as the ultimate good, forming us to be good citizens in this country as well as for the other life. Then consistent stress that runs through all the nature, from individual human body to human being, to wider environment. In regard to the self, we must exercise self-mastery. In regard to others, justice. In regard to the environment, care and respect. At every level, we exercise this faith, for that is the nature of rational being. Any inconsistency will ultimately lead to the breakdown of human society. When we respect our nature, some or nature is creator, that God will be all in all. This is knowledge, essence of sainthood. And so, I pray, may San Pedro be our example of obedience to the plan of God, of courage and love. May he be our precursor in heaven, our intercessor for enemies, our inspiration for nobility in both living and dying. Viva San Pedro de Calungsod! Viva! Viva! Amen. May sukod.